Gandang gabi sa inyong lahat mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo na ng karaniwang panahon at ang atin pong pagnilay-nilayan ngayon, ito po ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 13 to 16 na atin po itong pakinggan at atin pong pagninilay-nilayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, ang dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Isang mapagpalang linggo sa inyong lahat po mga kapatid. Nawa po'y ating napakinggang buti ang Ebanghelyo ngayon at atin po itong sabay-sabay na pagninilay-nilayan sapagkat ito po'y magbibigay sa atin ng gabay sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, today's readings, bago natin napakinggan ang Ebanghelyo, si Jesus ay nangungusap sa atin. Sabi niya, "You are the salt of the earth, you are the light of the world." Ito po ay maaaring simpleng salita na ating napapakinggan, pero ito po ay mayroong napakalalim na kahulugan. Because imagine this, pagkain without salt, parang relasyon na walang lambing. You can eat it, but you're not excited. And light, try walking at night without light. Automatic, makapagdasal ka sa Diyos. Anong sasabihin mo? "Lord, saluhin mo ako." Bakit? Dahil nga sa dilim, wala kang kasiguraduhan. Maaring mahulog ka, madapa, dahil hindi mo nakikita ang iyong dinaraanan. Kaya ang tanging inaasahan mo ay walang iba kundi ang Diyos. So Jesus is saying, don't be blind Christians and don't be dark Christians. Be salt, be light. But Jesus also gives a warning. Tatandaan niyo po ito mga kapatid. If salt loses its taste, it becomes useless. Meaning, Christian ka nga, pero wala ka namang love. Walang patience. Walang kindness. Para bang asin na naging buhangin. Mukhang asin, pero hindi na maalat. Walang lasa. Minsan, ganito rin tayo, di ba? Sa ating mga Katoliko, lagi tayong nagro-rosaryo, pero grabe naman ang ating pagchichismis, pamumuna ng kapwa, na walang epekto.
Hindi natin kasi sinasabuhay yung ating debosyon sa pagrorosaryo na ang tanging modelo ay ang walang iba kundi ang ating mahal na ina. Tularan natin sana ang mahal na ina sa bawat pagrorosaryo natin ginagawa. Ng isang inang maaruga, mapagpakumbaba, tahimik, na madasalin. Yan sana ang magiging epekto sa ating buhay kapag tayo po ay nagdarasal ng rosaryo. Amen? Nagsisimba nga tayo, linggo-linggo. Pero paglabas naman natin ng simbahan pagkatapos magsamba, mainitin naman ang ulo o nag-uusok sa galit. No? Kaya nga mga kapatid, tayo po'y inaanyayahan ng Panginoon na magiging mahinahon because ang magiging magalitin, mainitin ang ulo, laging nagchichismis sa kapwa, paninirang puri sa kapwa, pamumuna ng kapwa, that's not salt and light. That's asim and smoke. In the first reading today, Isaiah tells us how to really shine. Ano po? Paano ka ba magiging tanglaw o ilaw sa iba? Ano ang kanyang ang utos? Feed the hungry. Pakanin po ninyo ang mga nagugutom. Help the poor. Care for the broken. In short, be kind, not complicated. God doesn't say, be perfect. God says, be loving. And St. Paul also says, he didn't rely on smart words. Kagaya ng kanyang sinasabi dito sa pangalawang pagbasa, atin po itong babasahin mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit, hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiyar kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Kaya ito po yung sinasabi niya na you don't need English straight, Latin deep, or Bible verse marathon. Sometimes the best preaching is simple. A smile, marunong kang mangungumusta, I am here for you. Yun bang marunong kang makikipagkapwa-tao, marunong kang magmahal, nagiging matulungin. So let me ask you, in your family, are you salt? Or dagdag high blood ka sa buhay ng iba or maging sa pamilya mo? Sa trabaho, are you light? Or dagdag stress ka? Yun bang yung kasamahan mo na pagdating mo'y hindi ka pinapansin dahil para sa kanya
high threat ka, nakaka-stress ka in the community. When people see you coming, do they smile or do they hide? No? Jesus says, let your light shine before others. No? Not so people will say, ang galing mo. Huwag mong hintayin na papalakpakan ka ng tao. Kaya sana, mga kapatid, makita ng kapwa natin na ikaw po isang mabuting tao, mabuting Kristiyano, yun bang pananampalataya mo'y nagliliwanag sa iba. Okay? Kaya mga kapatid, isa pong napakagandang mga salita ng Panginoon na binibigay niya sa atin ngayon. Kaya sa bawat pakikinig, sa buhay natin ito, na damhin at dalhin natin ang liwanag ni Kristo sa iba. Okay? Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Nawa po'y sa susunod nating tatalakayin tungkol po sa Ebanghelyo ay atin pong pakinggan at pagninilay-nilayan. Maraming salamat po and may the Lord God bless you always. Amen.